Ngayong umaga po, punta tayo sa Luke chapter 7. Lucas chapter 7, from verse 31 hanggang verse 50. Medyo mahaba. Nakita niyo po ba? Lucas chapter 7, verse 31. Sa ano ko itutulad ang mga tao ng lahing ito at ano ang kanilang katulad? Tulad sila sa mga batang nakaupo sa pamilihan at nagsisigawa sa isa't isa na sinasabi, "Tinutugtugan namin kayo ng plauta at hindi kayo nagsisisayaw. Nananambitan kami at hindi kayo nagsitangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na hindi kumakain ng tinapay at hindi umiinom ng alak at inyong sinasabi, siya'y may isang demonyo. Naparito ang anak ng tao na kumakain at umiinom at inyong sinasabi, narito ang isang matakaw na tao at isang magiinom ng alak, isang kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. At ang karunungan ay pinatotohanan ng lahat ng kaniyang mga anak. At ipinamanik sa kaniya ng isa sa mga pariseyo na kumaing kasalo niya at siya'y pumasok sa bahay ng pariseyo at naupo sa dulang. At narito ang isang babaeng makasalanan na nasa bayan. At nang maalaman niyang siya'y nasa dulang ng pagkain sa bahay ng pariseyo, ay nagdala siya ng isang sisidlang alabastro na puno ng ungwento. At nakatayo sa likuran ng kaniyang mga paanan na tumatangis, ay pinasimula niyang dinilig ng mga luha ang kaniyang mga paa, at ang mga ito'y kinukuskos ng buhok ng kaniyang ulo, at hinagkan ang kaniyang mga paa, at pinahiran ng ungwento. Nang makita nga ito ng pariseyo na sa kaniya'y nag-anyaya, ay nagsalita sa kaniyang sarili na sinasabi, ang taong ito, kung siya'y isang propeta, ay nakikilala niya kung sino at kung ano ang babaeng ito na sa kaniya'y humipo na siya'y makasalanan. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kaniya, Simon, ako'y may isang bagay na sasabihin sa iyo. At sinabi niya, Guro, sabihin mo. Isang may pautang ay may dalawang may utang sa kaniya. At ang isa'y may utang na 500 denaryo at ang isa'y 50. Nang sila'y walang maibayad, may bigay, ay kapwa pinatawad niya. Alin nga sa kanila ang lalong iibig sa kaniya? Sumagot si Simon at sinabi, inaakala ko na yaong pinatawad niya ng lalong malaki at sinabi niya sa kaniya, matuwid ang paghatol mo. At paglingon sa babae ay sinabi niya kay Simon, nakikita mo baga ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay. Hindi mo ako binigyan ng tubig na ukol sa aking mga paa. Dadapwat dinilig niya na ang aking mga paa. Dadapwat dinilig niya ang aking mga, bakit ganon? Ng kaniyang mga luha at kinuskos ng kaniyang buhok. Hindi mo ako binigyan ng halik. Dadapwat siya, buhat ng ako'y pumasok ay hindi huminto ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo. Dadapwat pinahiran niya ng ungwento ang aking mga paa. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ipinatawad ang kaniyang maraming kasalanan sapagkat siya ay umibig ng malaki. Dadapwat sa pinatawad ng kakaunti, ay kakaunti ang pag-ibig. At sinabi niya sa babae, ipinatawad ang iyong mga kasalanan. At ang mga kasalo niyang nakaupo sa dulang ng pagkain
ay nagpasimulang nagsabi sa kanilang sarili, sino ito na nagpapatawad pati ng mga kasalanan? At sinabi niya sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, yumaon kang payapa. Ngayong umaga po, binasa natin itong Luke chapter 7 mula from verse 31 hanggang 50. Medyo mahaba itong mga Bible verses. Anyway, ako rin po ay nagpapasalamat sa Diyos. Dahil almost 10 months na hindi ako naka-attend ng service dito sa Quezon City. Ang tagal, no? Dahil alam niyo naman yung dahilan, kasi last October, at that time, sila Pastor Nam din po ay nasa Korea eh. Dahil meron din po tayong event last time, month of October. Kaya habang sila Pastor Nam wala dito, kami po ay pumunta sa Mindoro. Kaya doon nag-stay kami ng almost 10 months. Kaya talagang sobrang na-miss ko kayo eh. Baka inisip nyo, joke lang yata. Although hindi nyo ako na-miss, pero na-miss ko yung mga kapatiran. Especially every time na dumarating yung Sunday service. Dahil ito yung time para tayo ay mag-meet face-to-face. Tama po ba? Kaya every Sunday, talagang sobrang nakaka-miss yung mga kapatiran. Siyempre, yung mensahe na ibibigay ng lingkod ng Diyos. Di ba yun yung dahilan bakit tayo pumupunta sa church? Para saan po ba tayo pumupunta sa church? Para sa pagkain? Siyempre, isa rin yun, no? Pero yung pinaka-importante ay yung salita ng Diyos na i-deliver ng mga lingkod ng Diyos. Kasi ito yung nagbibigay ng tunay na kalakasan and then kagalakan sa puso natin bilang ligtas eh. Amen? Kaya masaya po ba kayo every time na nakakarinig ng salita? Walang bawal maantok ha? Yung inaantok, ibig sabihin, walang gana sa salita. Pwede naman pumikit. Wag lang, pwedeng matulog, wag lang pipikit ha? Okay po ba? Anyway, last month po yata, Sister Ira ay dumating eh. Last month ba? Kilala niyo po Sister Ira? Kilala niyo po ba Sister Ira? Siya po ay nag-GNC sa Japan. Kaya natapos niya yung 1 year GNC life sa Japan. And then last month, siya po ay bumalik dito eh. And then siya rin, after a month din ba, bumalik din uli sa Japan. Pero anyway, Sister Ira pala ay taga Mindoro. Taga Oriental Mindoro sa Nauhan. Narinig niyo ba itong place, Nauhan? Hindi nyo narinig? Kasi di ba ito ay lumitaw sa news about sa flood control project. Kaya 3 highest official ay nakulong eh. Dahil sa flood control project. Anyway, itong sister ay dumating last week
last month, kaya siya ay pumunta doon. And then, itong sister ay nagsabi sa akin na, Pastor, pwede pa tayong dumalaw sa may family ko? Kaya sabi ko, sige, bakit hindi? Kaya naramdaman ko yung puso niya, gustong mangaral ng gospel sa kanyang pamilya. Kaya at that time, mga halos 7 p.m. na eh. Mag-8 na halos. 7 p.m. ganyan eh. Dumating kami sa place nila. Kaya madilim, tas liblib, medyo liblib eh. Tas may mga area na yung daan, rough road. Inisip ko, itong sister, dito ba nakatira sa ganitong place? And then, talagang gabi na, madilim na eh. Tapos sabi ng sister na ito, Pastor, bago tayo tumuloy sa bahay ng aking sister, pwede mo pang iliko dyan sa kanto na yan. Tapos yung daan ay sobrang masikip eh. One way lang. One way. Bakit? Sino ba yung dadaanan natin dyan? Pastor, ako po ay meron diyang talagang very close na tao eh. Sa puso ko. Sino yun? Yung teacher ko po eh, yung teacher ko. Kasi nung namatay yung father ko, sabi niya, ako po ay tumira sa bahay ng aking teacher. Mula pagka-graduate niya ng elementary ba? Elementary. Mag-high school siya eh. Doon siya nag-stay sa bahay ng teacher. Sabi niya, Pastor, itong teacher ko ay sobrang strict niya and then sobrang masungit. Pero siya dahil walang magawa para makatapos ng pag-aaral, doon siya nag-stay kasama ng teacher na yun eh. Itong teacher niya ay nabubuhay ng mag-isa lang eh. Kasi yung mga anak niya meron ng family already. And then, kinuwento niya eh, Pastor, alam mo ba, after kong pag-graduate ng high school, umalis na ako sa bahay ng teacher ko and then, pumunta na ako ng Manila, sabi niya. Pero alam mo, Pastor, mula nung ako ay umalis sa bahay ng teacher ko, doon, bigla siyang nagkasakit eh. Nagkasakit daw. And then, mula nung siya ay umalis sa bahay ng kanyang teacher, talaga raw sobra siyang namimiss ng teacher niya. Kaya itong teacher niya, ano bang hiling niya? Sana si Ira, may pangalan siya eh. Aya ba? Aya? Parang ganyan tayo. Ira. Aya. Ay pala. Si Ay. Talagang gustong-gusto ko siyang makita. Makita eh. And then, nung gabi na yon, nung pumarada yung sasakyan namin and then itong sister tumawag eh. Nagulat itong teacher. Nabosesan niya agad. Ito ay Sister Ira eh. Alam niyo kung anong ginawa niya? Diretso siyang lumabas sa pintuan and then binuksan yung gate. And then sobra siyang tuwan-tuwa eh. And then nung kami pumasok doon, anong kwento niya? Pastor,
itong si Ira, mula nung siya umalis dito sa bahay, talagang sobra ko siyang na-miss. Wala ako ibang kahilingan kundi sana someday makita ko ulit siya. And then dumating siya doon kasama yung anak. Tuwan-tuwa rin siya sa anak ni Sister Ira. And then nagsimula siyang magkwento. Pastor, mula nung siya umalis, ako rin nagkaroon ng madaming sakit. Sobrang mahirap. And then nakita ko yung puso niya dahil sa sakit. Bumaba yung puso niya eh. Tapos, sabi ko, ngayon, ang dahilan po na kami ay pumunta rito para mangaral ng gospel. Kasi ito po yung kailangan nyo sa oras na ito eh. Ito yung pinakamahalaga. And then, I preach gospel. Halos mga 1 hour eh. 1 hour, nangaral ako ng gospel. Kaya mga halos 8:30 p.m. natapos. And then siya, naligtas. Naligtas eh. Sabi niya muna, bago siya, makarinig ng gospel, marami siyang inaatinan eh. May maraming pumupunta doon. Tapos siya rin madalas pumupunta sa Catholic Church. Pero sabi ko, kahit ganun po kayo ay umaaten, nakakarinig ng iba't ibang mga sermon, pero meron po ba kayong kapayapaan sa puso nyo? Sabi niya, wala po eh. Wala po eh. Di ba sa ating mga kausap, ano ba yung madalas tinatanong natin sa kanila? Kung meron pa bang kasalanan o wala na. Alam niyo, sabi niya, siyempre po, Pastor, meron. And then, nangaral ako ng gospel. And naligtas. And then, tuwan-tuwa siya eh. Tuwan-tuwa siya. Naligtas, nakita si Ira. And then, umalis na kami. Kaya, after 1 week, at that time si Ira ay, nasa airport. Kasama Sister Ana at Chona. Kumakain. Kumakain. Bakit? Nag-post, sila nag-upload. At alam natin, no? Nag-send uli siya ng message sa akin eh. Sabi niya, Pastor, ngayon ako ay nasa airport. Going back to Japan. Pero alam mo ba, Pastor, kung anong nangyari? Yung teacher ko na binisita natin last time, pumanaw na siya eh. After 1 week. Pero kahit may sakit siya, medyo okay pa naman eh. Hindi ko iniisip na after 1 week, siya ay papanaw. Pero sabi ng sister na ito, Pastor, alam mo ba itong teacher na binisita natin, na pangaralan ng gospel? Pumanaw na siya. Pumanaw na siya eh. Kaya alam nyo, nung narinig ko ito, yung Diyos pala ay inibig niya itong kaluluwa. Naintindihan niyo? Kaya bago dumating yung kamatayan sa kanyang buhay, yung Diyos pala gustong iparinig itong gospel sa kanya. Di ba, gaano ba ito kabiyaya? Gaano ba ito kabiyaya? Kaya kayo rin po mga kapatiran,
Kung merong mga tao na malapit sa puso nyo, wag nyo nang wag nyo nang patagalin ha. Ah, sila rin kailangang makarinig ng gospel. Bakit? Kasi hindi natin alam kung anong mangyayari. Ha? Naintindihan nyo? Hindi natin alam kung anong mangyayari. Parang sa isang kisap mata. Alam niyo yung isang kisap mata? Malakas pa, buhay na buhay pa, pero sa isang kisap mata, di natin masabi kung anong mangyayari. Tama po ba? Hindi ba ganito rin tayo? Huwag niyo isipin na, because I'm saved. Kung gano'n, walang anumang masamang bagay mangyayari? Ha? Meron din eh. Naintindihan niyo? Meron din eh. Kaya talaga nagpasalamat ako sa Diyos dahil bago dumating ito sa buhay niya, naka-receive siya ng gospel naligtas. Kaya ako rin mismo talagang sobrang tuwang-tuwa nung narinig ko itong balita eh. Huwag kayo malito ha. Tuwang-tuwa ba ako pag may namatay, ganun ba ibig sabihin? Siyempre kung hindi siya naligtas, talagang sobrang nakapanghinayang, no? Nakakaawa eh. Itong sister, ito pala yung dahilan kung bakit ako ay bumalik sa Pilipinas para sa kaluluwa ng teacher niya. Naintindihan niyo? Siguro meron siyang ganitong parang utang na loob sa puso niya. Kasi doon siya nag-stay, and then dahil doon nakapag-aral siya, nakapagtapos ng high school, para ibalik yung utang na loob. Yung pinaka-importante ay yung kaligtasan Amen? Kaya kung meron kayong mga pinagkakautangan ng loob, alam nyo, pinaka-maganda na ibalik sa kanila, yung kaligtasan Amen? Tayo bilang mga ligtas na anak ng Diyos, yung pinaka-the best na maibabalik natin bilang pasalamat sa mga tao na pinagkautangan natin ng loob, itong Ebanghelyo Amen? Kaya I hope na lahat ng mga brothers and sisters, ganito kayo, sana mabuhay. Amen? Ito lang, ikwento ko lang Anyway, kahapon din, nagkaroon tayo na special event. Alam niyo ba? Sobra akong tuwan-tuwa kasi ang daming umaten yesterday. Hindi mabilang. Kaya before na mangyari itong Silver College Festival, tama po? Ginagawa ng mga silver ito monthly. Talagang pinaka-active yung mga silver in our church. Yung mga youth. Anong program meron kayo? Wala. Mga youth. Di ba sabi ng lingkod ng Diyos, gumawa yung mga bawat group ng event? Mga mens, anong program? Gumagawa pa rin. Mula nung sinabi ni Pastor na hanggang ngayon, gumagawa pa rin. Siguro malaking gawain itong gagawin nila. Kasi hindi pa rin hanggang ngayon natatapos Sila, pwede nating tawaging mga intro boys. Alam niyo intro boys? Laging intro lang laging intro. Last time, sabi nila, pwede ba tayo magkaroon ng men's meeting dyan sa Mindoro? Hanggang sa bumalik na ako, hindi nangyari. Sabi ko, sige, punta kayo rito, no problem.
Sagot ko, dagat. Bakit? Kasi ang gaganda ng ano yun doon eh. Ang gaganda ng beach. Sobrang ganda. Akala nyo yung Puerto Galera lang maganda. Ang dami pang ibang magandang place pala doon eh. Bakit? Kasi halos madalas nagsuswimming kami. Minsan sa isang linggo, 2 beses. Puro outing yata ginawa ko doon. Kaya yung mga GNC na nakarating doon, Sister Ana, tapos Sister Sophia, halos 5 times nag-swimming eh. Sa loob ng isang buwan. Sa river, sa beach, tapos sa swimming pool, lahat. Kulang na lang sa sapa. Lahat ng paliguan, naligo sila. Kaya naramdaman ko, ayaw nilang bumalik dito eh. Ayaw nilang bumalik. Bakit? Maraming beses nagsuswimming eh. Kaya yung mga men's, gawin natin dito yung men's meeting. Magkano ba gastos? Magkano ba gastos? Sabi nila. Nang na-compute nila, medyo malaki konti. Nagdalawang isip sila. Dalawang isip eh. Alam nyo yung pinaka nagbe-benefit doon, yung mga kids. Kasi yearly, merong event doon twice. Summer Kids Camp and Christmas Kids Camp eh. Talagang tuwan-tuwa itong mga kids. Bakit? Madalas din nagsuswimming, naintindihan nyo? Hanggang Puerto Galera sila eh. Tapos naka-hotel pa, no? Kaya si Yuki laging gustong sumama eh. Ano bang sinabi ko nung huli? Bakit ko ito nabanggit? Program. Kaya gawin natin itong maraming program in our church. Tapos dapat maging active tayo eh. Amen? Sabi ng lingkod ng Diyos, kahit ano, gawin nyo. Basta magsimula kayo. Bakit? Siguradong tutulungan tayo ng Diyos. Amen? Naniwala po ba kayo doon? Kaya mga kids, di ba? Ginagawa yung kids camp, mga silver, ginagawa yung Silver College Festival. Kahapon, tuwan-tuwa yung mga silver eh. Dahil special food yung inihanda nila. Lugaw. Narinig ko? Lugaw? Hindi ba ito pang breakfast? Tapos sabi pa nila, Pastor, special to, may tokwa. Special ba yun? May tokwa? Special ay tokwat baboy eh. Naintindihan nyo? Bakit walang baboy? Kasi mga silver po eh. Bakit? Puro silver lang ba kakain? Di wag silang kumain. Tayo kakain eh. O kaya tokwa lang sa kanila. Mga silver. Maraming bata kahapon eh. Para maging healthy. Para daw tayo maging healthy. Kaya kung ano yung pagkain ng silver, sabayan natin, no? Kasi sila dahil tumatanda na, ang pagkain gusto nila ay mga malambot eh, nakainin. Parang hindi biblical, no? Kasi sabi ng Biblia, para daw sa may gulang, anong pagkain? Matigas. Ba't lugaw kinain niyo? Magulang na kayo eh, sa mga magulang. Kaya anyway, talagang masaya. Kahit na
isa lang yung bagong kaluluwa umaten kahapon eh. Actually, yesterday, I preached gospel for one person only. Naintindihan niyo? Ito yung biyanan ni Sister Jane, tama? Biyanan ni Sister Jane. And then itong matanda rin, sabi niya, Pastor, ako po ay 78 years old na po eh. Kaya, ako rin talagang masaya kahapon habang nangaral ng gospel para sa isang kaluluwa. Naintindihan niyo? Bakit? Sabi ng Biblia, kahit isang kaluluwa daw ay maligtas. Ano bang nangyayari sa kalangitan? Nagkakaroon ng malaking kasiyahan, yung mga anghel sa langit. Amen? Kaya isipin nyo, di ba? Kung ganon, tayo kaya bilang ligtas, kung merong ganitong mga kaluluwang naliligtas inside sa ating church, masaya po ba o hindi? Kung ganon, yung oras natin, yung mga bagay na ginagamit natin, lugi po ba? Nakakapanghinayang po ba? Sana hindi na lang ako sumali sa gawaing ito. Bakit pa ako sumali sa gawaing ito? Kailangan pa rin mag-share, magbigay ng oras. Kung ganito yung puso nyo, ibig sabihin ito ay ibang puso kay Jesucristo eh. Bakit si Jesus, nanghinayang ba siya? Sa loob ng 33 years ng buhay ni Jesus, mula nung siya ipinanganak hanggang sa ipinako sa krus, meron po bang panghihinayang si Jesus? Para sa mga walang kwentang nilalang na ito. Para sa mga walang kwentang tao na ito, ganun po ba ang inisip ni Jesus? Bakit ako nagpakasakit? Bakit ako nagsakripisyo? Bakit ako nagbigay ng buhay para sa kanila? Ganito po ba ang puso ni Jesus? Meron po bang panghihinayang si Jesus sa puso niya? Kaya nang si Jesus ay humarap sa Ama, ano bang report niya? Ay, Ama, bakit ako nagbigay ng buhay para sa kanila? Di ba sila karapat dapat na lang lipulin? Di ba sa Genesis chapter 6, ano pong kwento nandun? Tungkol kay Noah. Naintindihan nyo? Tungkol kay Noah eh. And then makikita nyo doon, mababasa nyo na, nakalagay doon na pinagsisisihan ko na aking nilalang ang tao sa ibabaw ng lupa. And then sabi niya, lilipulin ko ang lahat. Maraming tao, hindi nila naintindihan yung pinakapuso ng Diyos. Di ba, gaya ng mga prutas, di ba yung merong balat? Naintindihan nyo? Yung durian, kumakain po ba kayo durian? Ako, talagang gusto ko ng durian eh. Kung maraming prutas, iba't ibang klase ng prutas, durian ang una kong kakainin. Pero yung balat niya, magaspang no? Nakakatusok. Kaya sabi nila, ito daw durian, sa gabi, nahuhulog eh. Alam nyo ba yon? Alam nyo, sa gabi nahuhulog yung durian? Bakit sa gabi? Kasi kung sa araw, at kung may tao na mahulugan ng durian, alam nyo kung anong mangyari. Malaking problema eh. Kasi di ba yung skin niya, yung balat, magaspang, tusok-tusok. Tama? Ang hirap i-touch. Ang hirap hawakan eh.
Pero alam nyo, balat lang yun. Pag binuksan nyo itong durian, ano ba ang nasa loob? Heaven, di ba? Heaven. Hindi si Brother Eman yun Kasi yung pangalan niya sa Facebook Heaven Landicho. Nagulat ako noon, ba't Heaven? Eman layo. Mana pa Emmanuel, no? Ba't Heaven? Hindi pala Heaven, Haben. Heaven? Maganda sana kung heaven and hell. Heaven. Pero sa labas, yung balat, talagang pangit Magaspang, nakakatusok, pero yung laman, ang sarap. Naintindihan niyo, ang sarap. Tama po ba? Yun na nakalimutan ko kung bakit ko sinabi ulit ito. Meron pala pag nagkakaedad na, no? Nakakalimutin na. Bakit ko ba sinabi yun? Alam mo, yung mga youth, hindi nakikinig, Ha? Oo, dahil sa isang kaligtasan ng isang kaluluwa. Buti pa sila elder, talagang bagay na elder. Focus lagi sa Word of God. Dahil sa kaligtasan na isang kaluluwa. Kaya hindi nakakahinayang. Naintindihan niyo po ba? Kaya kahit tayo gumastos ng malaking halaga, pero kung maligtas isang kaluluwa, kaano ba ito kalaking kagalakan yung nangyari sa langit? Tayo rin bilang ligtas, ano po ba ang kagalakan natin? Kumain, uminom, mag-shopping, mag-outing. Nung outing, sobrang daming kapatiran Nagulat ako dahil sabi nila, ang dami daw Nakita ko, di ba naka-live nung noon? Ang daming kapatiran. Pinakamarami. Sinong pinakamaraming family? Alam ko na. Husayan. Talagang mahusay sila pag outing Kaya alam nyo, husayan pa lang. Kung umaten lahat, puno na yung church Naintindihan nyo? Puno na yung church. Pero ilan lang yung husayan? Yung umaten sa church. Kung buong pamilya sana, ang dami Halos, baka maging kalahati ng maging kalahati. Kaya kung sabay-sabay lahat, atin sa church. Di ba ang gandang tignan? Gandang tignan Kaya sana kayo, every time na nakarinig ng salita, ito rin ay share nyo sa kanila. Amen? Kaya anyway, ngayong umaga, tingnan po natin dito sa binasa natin. Ito sa Luke chapter 7. Sige, dito po tayo sa verse 36 na tayo. Tingnan mo natin, 36. Sabi po dito, dadapwat ano ang nilabas ninyo upang makita isang, 36. Ayan. At ipinamanhik sa kaniya ng isa sa mga Pariseyo na kumakaing kasalo niya. At siya'y pumasok sa bahay ng Pariseyo at naupo sa dulang. Next. At narito ang isang babaeng makasalanan na nasa bayan. At nang maalaman niyang siya'y nasa dulang ng pagkain sa bahay ng Pariseyo, ay nagdala siya ng isang
sisidlang alabastro na puno ng ungwento eh. Ngayon, dito sa kwento na ito, nang si Jesus daw ay nasa dulang. Habang si Jesus ay nasa bahay ng Pariseo. Merong isang babae daw dito eh. Anong klaseng babae? Anong klaseng babae ito? Makasalanan eh, makasalanan. Itong babae na makasalanan, nang narinig niya itong si Jesus ay nasa bahay ng isang Pariseo. Di ba sabi dito, at narito ang isang babaeng makasalanan na nasa bayan. At nang maalaman niyang siya'y nasa dulang ng pagkain sa bahay ng Pariseo, ay nagdala siya ng isang sisidlang alabastro na puno ng ungwento eh. Dito kung basahin natin itong Lucas chapter 7, verse 37, itong babaeng makasalanan, ano kayang nangyari sa puso niya? Ano kayang nangyari sa puso niya? Siguradong may nangyari sa puso niya. Tama po ba? Kasi hindi magiging ganito yung action niya. Kay Jesucristo, kung walang nangyari sa loob ng puso niya eh. Naintindihan niyo? Ano ba siya? Babaeng makasalanan eh. Pero nang nabalitaan niya, si Jesus ay nasa dulang ng bahay ng Pariseo. Anong ginawa ng babae? Nagdala siya ng isang sisidlang alabastro na puno ng ungwento eh. Bakit kaya itong babae na makasalanan ay nagdala ng isang sisidlang alabastro na puno ng ungwento? Ibig sabihin, sa puso niya merong nangyari eh. Naintindihan niyo po ba? Halimbawa kayo, pag nagdala ng anumang bagay, dalhin niyo, di ba? Minsan nagdadala kayo ng anumang bagay para sa lingkod. Nagbibigay ba kayo sa lingkod? Hindi? Hindi, walang ganyan. O para sa iba na lang, para sa iba. Nagdadala lang ba kayo ng basta nagdala lang ng walang isip? O dahil may something nangyari sa loob nyo, sa puso nyo. Kaya dahil dito, nagkakaroon kayo ng ganitong puso eh. Amen po ba? Ang babae na ito na makasalanan, bakit siya nagdala ng isang lalagyang alabastro na may lamang ungwento? Para kay Jesus. Ibig sabihin, sa loob niya merong nangyari eh. Kilala niyo po ba si Sakeo? Diba? Sa Luke chapter 19, nandoon yung kwento ni Sakeo. Siya ay isang maniningil ng buwis. Si Sakeo ay, alam nyo, masakim eh. Naintindihan nyo? Masakim siya. Gaano ba siya kasakim? Naniningil siyang may daya eh. Naintindihan nyo? Naniningil siyang may daya. Ibig sabihin, di ba haling yung ibang tao ay mahirapan, basta malaking halaga ay dumating sa kanya. Naintindihan nyo? Kaya dahil sa kasakiman niya, siya ay naging mayaman. Tama po ba? Dahil siya, naging mayaman eh. Ngayon, kung manunod kayo sa balita, di ba? Ano bang trending ngayon? Mga famous, di ba? Trending ngayon ay million, billion, di ba? Wow, meron palang ganitong mga tao. Saan kaya nila ginagamit yung ganong kalalaking, pera. Nakahawak na ba kayo million?
billion. Maleta, isang maleta. Can you imagine isang maletang tago 1,000 pesos? Baka himatayin kayo, ano? Ha? Nakahawak na ba kayo ng ganon, isang maleta? Maleta lang. Maletang ano yun, puno ng damit. Pero yun, hindi. Pera, naintindihan nyo? Tago 1,000 bill. Billion, di ba? Million. Si Sakeo din, ganito siya. Akala niya ito yung mapalad na buhay. Kaya sumisingil siyang may daya. Tapos, nabuhay siya ng mayaman na buhay. Pero narinig niya si Jesus, di ba? Daraan sa Jericho. Anong nangyari? Nung narinig niya si Jesus ay daraan sa Jericho, biglang may nangyari sa puso niya eh. Naintindihan niyo? Gusto kong makita kung sino kaya siya. And then dahil sa sobrang karamihan, nang siya ay dumating, wala nang lugar. Alam niyo kung anong ginawa ni Zacchaeus? Umakyat sa puno ng sycamore tree. And then nang dumating si Jesus, sino ba yung napansin ni Jesus? Zacchaeus eh. Kaya sabi ni Jesus, Zacchaeus, bumaba ka. Kinakailangan na ako'y tumuloy sa bahay mo eh. Tuwan-tuwa si Zacchaeus eh. Kakaibang pakiramdam sa loob ni Zacchaeus ay nangyari. Dati, kahit ako mayaman, kahit ako maraming pera, kahit nagagawa ko yung mga gusto ko, pero hindi ko naramdaman yung ganitong kasiyahan. Pero ngayon, si Jesus, nang nakita ko siya, and then sabi niya, kailangan daw siyang pumasok sa bahay ko. Tuwan-tuwa siya. Sabi ng mga tao, uy, bakit siya pumasok at tumuloy sa bahay ng isang makasalanan, di ba? Pero pumasok si Jesus. Dala ng kaligtasan. Naintindihan niyo? Dala ng ebanghelyo. And then, alam niyo kung anong nangyari sa puso ni Zacchaeus? Panginoon, yung kalahati na aking kayamanan ay ibibigay ko sa mga dukha. Originally, may puso ba siyang ganon? O ano bang original puso niya? Masakim siya eh. Naintindihan niyo? Makasarili siya. Itong mga bagay, para sa kanyang sarili lang. Gusto niyang gamitin eh. Pero ngayon, may kakaibang nangyari sa puso niya, sa loob niya, na nagbago ng kaisipan niya eh, puso niya. Kung ako nakasingil ng may daya, sa kanino man, ibabalik ko ng makaapat eh. 4 times. Sabi niya, di ba? Ibabalik ko ng makaapat eh. Bakit kaya ganito? Yung sinasabi ngayon ni Zacchaeus sa harapan ni Jesus. Kasi dumating na yung kaligtasan. Naintindihan niyo? Itong ebanghelyo. Dahil si Jesus ngayon ay pumasok kay Zacchaeus. Naintindihan niyo? Kaya siya rin, ang puso niya ay totally nagbabago eh. Ngayon, ano bang puso ni Jesus? Ako ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod eh. Kaya si Zacchaeus din ay, dahil pumasok si Jesus sa loob niya, dahil itong kaligtasan ay nangyari sa puso niya, originally, ano ba siya?
makasarili, masakim, siya lang gustong maging masaya. Pero ngayon iba na eh. Ano bang puso ni Jesus? Ano bang gusto ni Jesus? Kaya ito na yung ano yun, parang naging ano yun, puso niya. Dati walang ganitong puso si Sakeo eh. Tayo rin, bago maligtas, ano bang puso natin? Bago tayo maligtas, ano bang puso natin? Buhay para sa ating sarili, laging nag-iisip para sa ating sarili, di ba? Anong kakanin, anong iinumin, anong daramtin, di ba? Pero after na tayo maligtas, nang si Jesus ay pumasok sa ating puso, nga dahil nag-iiba na yung pag-iisip natin eh. Amen? Ngayon, marunong lang isipin yung iba. Tama po ba? Amen? Di ba, marunong na tayong isipin yung iba? Hindi ba ganon? Hanggang ngayon, inisip nyo pa rin. Mga youth, halimbawa mga youth. Bakit ko kailangan isipin yung future ko? Ngayon ako ligtas na, si Jesus ay nasa loob ko na. Kung gano'n, sino kaya ang mag-iisip ng future nyo? Kayo o si Jesus? Si Jesus. Kaya, don't worry. Oy, sister, don't worry. Hindi mo kailangan, hindi mo kailangang maghanda para sa future mo kasi yung Diyos na, already inihanda na. Amen? Amen kayo dyan. Pero kayo gustong gumawa, no? Kaya tingnan nyo si Brother Junoy, di ba? Masayang masaya eh. Masayang masaya ngayon eh. Pero before siya mag-asawa, pinainit niya yung ulo namin eh. Kasi kami yung mediator niya. Nung buhay pa si Pastor Arnold, kami, ako bahala kay Brother John, siya bahala kay John. Bigla pa na nag-message sa akin, Pastor, hindi pa pwedeng hindi tumanggi. Sabi pa naman sa akin. Checkin ko nga ulit yung message niya na yun. Andiyan pa eh, no? Hindi naman nabubura, no? Maliban lang kung burahin niya. Pero hindi naman yata binura eh. Tapos nung ikinasal na, yung ngiti niya, ano yun? Hanggang tenga. Tapos pag nakikita ko yung post niya ngayon, di ba? May kalong-kalong na. Sanggol. Masaya o hindi? Masaya no? Kahit napupuyat, no? Saya. Nagsiselos na siya ngayon eh. Sa asawa niya. Kasi yung asawa niya meron ng iba. Huwag kayo malito ha. Yung anak niya. Dati siya sinasabihan ng cute. Ang cute-cute mo naman. Pero ngayon, hindi na siya sinasabihan eh. Yung anak niya na. Ha? Pero siyempre, natutuwa pa rin siya dahil ang cute-cute mo naman, anak, kamukha ng papa mo. Masaya ba, Brother June? Masaya? Pero ito rin, di ba? Dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil sa gabay ng lingkod, dahil sa church. Kasi yung Diyos, yung church, yung lingkod, alam nyo, laging inisip yung para sa kapakanan natin eh. Tama po ba? Oo, totoo yun. Kung yung mga lingkod ng Diyos hindi nag-isip para sa ating kapakanan, anong dahilan para sila nag-stay
dito sa Pilipinas. And then, kahit may kahirapan, problema, o may sakit din, di ba? Pero, continuously, di ba? Sila patuloy na gumagabay sa atin eh. Kaya maraming salamat, di ba? Sa Diyos, sa church, and then sa mga lingkod ng Diyos eh. Hindi magiging ganito kapalad yung buhay natin. Amen? Huwag niyong isipin na, ako dahil sa akin mapalad yung buhay ko. No. Unang-una dahil sa Diyos, dahil sa iglesia, dahil sa mga lingkod na sinugo niya at nangaral ng gospel, dahil doon naging mapalad tayong lahat. Amen? Kaya talagang wala nang mas mahalaga doon eh. Kaya kahit ibigay natin yung buhay natin, hindi pa sasapat. Naintindihan nyo? Sa biyaya na tinanggap natin eh. Ako rin madalas, pag ito iniisip ko, sa loob ko naluluha ako eh. Dahil paminsan din dumarating sa puso ko, kung walang lingkod ng Diyos na nangaral ng tunay na ebanghelyo. Kung hindi ko narinig itong kaligtasan, ano kaya ang buhay ko? Miserable. Kaya paminsan pag ako nag-iisip, alam nyo sa puso ko, salamat una sa Diyos, sa ating church, sa lingkod, and then sa mga kapatiran. Lahat, makikita nyo yung halaga eh. Naintindihan nyo? Sa mga kapatiran, meron bang hindi mahalaga? Mula sa matanda hanggang pinakabata, siyempre kung ligtas, meron bang hindi mahalaga? Lahat, napakahalaga eh. Amen? Paano kung walang kapatiran? Magsasalita lang sa hangin, di ba? Kaya lahat tayo, lahat mahalaga eh. Amen? Even kapatiran, mahalaga din. Anyway, dito sa kwento ng Lucas, chapter 7, ang babae na ito na nagdala ng sisidlan ng alabastro at may ungwento para kay Jesus. Naintindihan niyo? May nangyari sa loob niya sa puso niya. Tingnan po natin. Verse 38. Verse 38. At nakatayo sa likuran sa kaniyang mga paanan na tumatangis, ay pinasimulan niyang dinilig ng mga luha ang kaniyang mga paa. At ang mga ito'y kinukuskus ng buhok ng kaniyang ulo. At hinagkan ang kaniyang mga paa at pinahira ng ungwento. Ngayon, makikita nyo, di ba, kung ano yung attitude ng babae para kay Jesus. Sabi niya dito, tumatangis. Alam niyo yung tumatangis? Weeping, di ba? Weeping eh. Hindi lang basta umiyak. So, umahagulgol eh. Umahagulgol. Tapos sabi diyan, ay pinasimulan niyang dinilig ng mga luha ang kaniyang mga paa. Isipin niyo kung gaano karaming luha yung umatak sa mga mata niya. Kasi sabi dito, dinilig daw eh. Ibig sabihin, ang daming luha, no? Yung pumatak sa mga mata niya. Tapos, gamit ng kanyang buhok. Buhok, kinukuskus daw niya yung paa, naintindihan niyo, at ulo ni Jesucristo. Oh, itong babae, grabe naman. Gamit ng kanyang patak ng
luha galing sa kanyang mga mata and then buhok. Ito yung ginamit niya sa paa at ulo ni Hesus Kristo. Sobra ba naman ito? Sobra ba itong babae? Hindi. Ibig sabihin, ang ganitong aksyon niya sa harapan ni Jesus dahil merong nangyari sa loob ng puso niya. Dahil meron siyang nakita na nagbigay ng malaking pagbabago sa loob ng puso niya. Verse 39, tingnan po natin. Nang makita nga ito ng Pariseo na sa kaniya'y nag-anyaya, ay nagsalita sa kaniyang sarili na sinasabi, ang taong ito, kung siya'y isang propeta, ay nakikilala niya kung sino at kung ano ang babaeng ito. Nasa kaniya'y humihipo na siya'y makasalanan. Di ba itong Pariseo na nag-imbita kay Jesus sa kanyang bahay, nakita niya kung ano yung ginawa ng babae kay Jesus. Kaya sabi ng Pariseo na ito, kung siya ay propeta, nakikilala niya kung anong klaseng babae ito Kung anong klaseng babae ito Yung humipos sa kanya. Ano daw? Na siya'y makasalanan. Siyempre, alam ni Jesus kung anong klaseng babae ito. Naintindihan niyo? Alam ni Jesus itong babae ay makasalanang babae. Maruming babae yun. Masamang babae yun. Pero alam niyo ito rin, parang nagbigay antig sa puso ni Jesus. Sa next 40. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kaniya, Simon, ako'y may isang bagay na sasabihin sa iyo. Ang pangalan ng itong Pariseo ay Simon. Ano daw? At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kaniya, Simon, ako'y may isang bagay na sasabihin sa iyo. At sinabi niya, Guro, sabihin mo. Next. Isang may pautang ay may dalawang may utang sa kaniya. At ang isa'y may utang na 500 denaryo at ang isa'y 50. Diba sabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo Ano po sasabihin niyo? And then itong sinabi niya, may pautang ay may dalawang may utang. Ano daw po? Isang may pautang ay may dalawang may utang sa kaniya. Ang isa'y may utang na 500 denaryo. Ang isa ay 5 po Tandaan nyo 500, yung isa ay 5 po May utang po ba kayo? Sino ba may mga utang? Ako yata may utang. Next. Nang sila'y walang maibayad, ay kapwa pinatawad niya. Alin nga sa kanila ang lalong iibig sa kaniya? Di ba kanina sinabi niya kay Simon, may isang may utang ay may dalawang may utang. May isang may pautang ay may dalawang may utang. Yung isa ay 500 denaryo, yung isa ay 50 denaryo. Anong kasunod? Nang sila'y walang may bayad, ay kapwa pinatawad niya. Wala daw kayang ibayad Kaya anong ginawa ng may pautang? Ipinatawad na lang itong utang Ipinatawad na lang. Bakit? Kasi wala silang kayang ibayad. Kaya, yung nagpautang, ipinatawad niya. Itong mga may utang, 500 at 50.
And then sabi niya dito, alin nga sa kanila ang lalong iibig sa kaniya? Ay, sagutin niyo kung sino. Yung isang may utang, 500 denaryo. Yung pangalawa ay 50 denaryo. Sa dalawa na may utang, na ipinatawad ang kanilang mga utang, sino kaya yung iibig sa kaniya na nagpatawad ng kanyang mga utang? O, hindi na kayo sumasagot. Nakalimutan nyo na yung tinuro sa atin ng speaker. Sino po yung lalong iibig sa kanya? O yung may utang ng malaki. Naintindihan nyo? Ibig sabihin, kung gaano kalaki yung utang, ganoon din kalaki yung pag-ibig niya, pasasalamat niya. Naintindihan nyo? Ganon din magiging kalaki yung katuwaan niya. Naintindihan nyo? Yung malaking utang na ipinatawad, siya lalong iibig ng mas malaki. Naintindihan nyo? Anong ibig sabihin? Tayo na ipinatawad ang ating mga kasalanan. Ang ating mga kasalanan ay magkakaiba ba? Yung laki, yung size, yung dami ng ating kasalanan, magkakaiba po ba? 500 lang yung kasalanan ko. Siya 50 lang, ganun ba? Same amount, di ba? Same lang yung height, yung width, di ba? Yung kasalanan natin ay parehas lang. Pero madaming tao. Sa puso nila, hindi pa dumating sa puso nila yung kung gaano kalaki yung kasalanan sa loob ng puso nila na ipinatawad ni Jesus. Paano malalaman? Makikita kung gaano kalaki yung pag-ibig nila kay Jesus. Naintindihan nyo? Pero actually, di ba, yung kasalanan natin ay parehas lang. Pero kahit ganito man kalaki yung kasalanan natin, pinatawad tayo Bakit? Wala tayong kaya para bayaran itong kasalanan. Tama po ba? Kasi sabi ng Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung ganun, meron ba tayong kaya para bayaran natin yung kasalanan natin? Wala Pero sino ba yung nagbayad? Si Jesus. Kaya kahit gaano man kalaki yung kasalanan natin, ito po ay binayaran na ni Jesus. And then, ang kasalanan natin ay ipinatawad na ni Jesus Kung gano'n, sino ba yung tao na umiibig ng mas malaki sa kanya na nagpatawad ng utang? Sa kanya, ibig sabihin, si Jesus yun Si Jesus yun Si Jesus na nagbayad ng lahat ng ating mga kasalanan. Si Yesu Kristo na nagpatawad na ng lahat ng ating mga kasalanan. Bakit? Kasi wala tayong kaya Pero sa puso, dahil hindi pa dumating kung gaano siya kasama, kung gaano siya kamakasalanan, yung pag-ibig rin niya kay Jesus ay hindi ganon kalaki. Naintindihan niyo? Kaya kung gustong umaten, atin. Kung ayaw, ayaw. Di ba mga kapatiran? Ay, pag wala si pastor na pagdating na lang, saka ako atin.
Ganun ba kayo tumatrato kay Jesus? Dahil wala si pastor, kaya hindi atin. Pag nandyan, saka atin, ganun ba? Next, tingnan po natin sa Luke chapter 7. Verse 44. 43. Sabi po dito, sumagot si Simon at sinabi, inakala ko na yaong pinatawad niya ng lalong malaki. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang paghatol mo. Kaya si Simon, di ba? Ano bang sabi niya? Inaakala daw niya na yung pinatawad ng lalong malaki. Sabi ni Jesus, matuwid ang paghatol mo. Next. At paglingon sa babae, ay sinabi niya kay Simon, nakikita mo baga ang babaeng ito? Pumasok ako sa inyong bahay. Hindi mo ako binigyan ng tubig na ukol sa aking mga paa. Di ba sinabi ni Jesus sa kanya, Simon, nakikita mo ba itong babae na ito? Pumasok ako sa inyong bahay. Hindi mo ako binigyan ng tubig na ukol sa aking mga paa. Dadapwat, dinilig niya ang aking mga paa. Dito Ba't wala yung paa? Tinignan ko rin, binasa ko rin kanina sa Bible, wala Hindi ata to King James, no? King James. Aking mga ng kaniyang mga huluha. Ganun ba? Dadapwat, dinilig niya ang aking mga paayon, no? Ng kaniyang mga luha. At kinuskos ng kaniyang buhok. Uy, Simon, pumasok ako sa inyong bahay, pero di mo dinilig ng tubig ang aking mga paa. Pero siya, dinilig niya ang aking mga paa ng kaniyang mga luha at kinuskos ng kaniyang buhok. Si Jesus din, di ba? Na-touch siya sa babae na ito. Next. Hindi mo ako binigyan ng halik. Dadapot siya. Puwat nang ako'y pumasok ay hindi huminto ng paghalik sa aking mga paa. Bakit kaya ganito yung inuugali ng babae na ito? Kay Jesus. Kasi sa loob ng babae, si Jesus ay ano ba? Ang magliligtas. Naintindihan nyo? Sa Kanya. Naintindihan nyo? Si Jesus ay ano yun? Talagang ano yun? Precious. Naintindihan nyo? Kaya alam ng babae na ito yung halaga ni Jesus. Kung gaano kahalaga Kaya gamit ng luha, gamit ng buhok. Next. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo. Dadapot pinahiran niya ng ungwento ang aking mga paa. Sinasabi ba ni Jesus tungkol sa mga gawa? Naintindihan niyo? Sinasabi niya ba yung tungkol sa mga gawa dapat nating gawin? Hindi. Sinasabi niya kung ano yung puso. Meron itong babae para sa kanya. Naintindihan niyo? Kasi ito galing sa puso ng babae. Ibig sabihin, dahil sa loob niya merong nangyari. Kaya itong babae, ganito yung gawa niya para kay Hesus Kristo. Next. 47. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ipinatatawad ang kaniyang maraming kasalanan sapagkat siya ay umibig ng malaki
Datapwat sa ipinapatawad ng kakaunti, kaunti ay kakaunti ang pag-ibig. Huwag kayong malito dahil ba siya ay umibig, kaya siya ay pinatawad ang kanyang mga kasalanan? Hindi yun naintindihan niyo? Kasi sabi niya dito, datapwat sa pinatawad ng kaunti ay kakaunti ang pag-ibig. Ibig sabihin, itong babae, alam niya kung gaano kalaki yung kasalanan niya, kasamaan niya. Alam niya kung gaano kalaki yung karumihan niya. Pero si Jesus ay nagpatawad, naintindihan niyo? Ng lahat ng kanyang mga kasalanan. Kaya itong babae, kahit gawin niya itong mga bagay, hindi enough. Naintindihan niyo? Dahil sa ganong kalaking pag-ibig ni Jesus. Una, dumating sa puso niya. Tingnan po natin isang Bible verse. 1 John chapter 4. 1 John chapter 4. Verse 19. Tayo'y nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin eh. Di ba? Tayo daw ay nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin eh. Sino ba? Tayo ba una o si Jesus? Si Jesus muna eh. Itong pag-ibig na ito ni Jesus ng Diyos, di ba sa John 3:16, alam niyo naman, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Itong pag-ibig ay dumating sa puso ng babae na ito eh. Kaya nang natanggap niya itong pag-ibig ni Yesu Kristo sa loob ng puso niya, siya rin, umibig eh. Naintindihan niyo? Kaya paano? Gamit ng luha, gamit ng buhok. Ganito niya kinuskus yung paa ni Jesus at pinahira ng ungwento, di ba? Ang ulo ni Jesus. Amen? At tayo daw nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin eh. Ay itong babae rin. Pag-ibig ni Jesus muna ay dumating sa kanya. Naintindihan niyo? Kasi originally, wala siyang pag-ibig. Naintindihan niyo? Masama nga siya eh, makasalanan siya. Marumi. Pero ang pag-ibig ni Jesus, tinanggap niya. Kaya siya rin, itong malaking pag-ibig ni Jesus ay dumating sa puso niya. Kaya siya rin ay ngayon, umiibig kay Jesus. Iniibig po ba natin si Jesus? Pero sabi ni Jesus, Oy Simon, dumating ako sa bahay mo. Kahit tubig, hindi mo binuhusan na aking mga paa. Pero nakita mo ba itong babae? Gamit ng kanyang luha, buhok, ungwento. Bakit? Kasi siya nakatanggap ng pag-ibig. Lahat ng kasalanan niya ay pinatawad eh. As 1 Timothy, tignan po natin. 1 Timothy. Chapter, kita nyo, 1 Timothy.
Dali lang po ha. First Timothy chapter 1, verse 15 to 16. Sabi po dito, tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang pangulo sa mga ito eh. Gayon may dahil dito, kinahabagan ako upang sa akin na pangulong makasalanan ay maipahayag ni Jesucristo ang buong pagpapahinuhod niya na halimbawa sa mga nagsasampalataya sa Kanya sa ikabubuhay na walang hanggan eh. Kaya dito, ano bang sabi ni Apostol Pablo? Tapat ang pasabi na nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang pangulo sa mga ito eh. Diba sabi ni Apostol Pablo ay, si Jesucristo do ay naparito upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang pangulo. Diba ano yung pangulo? Chief. Ano ibig sabihin? Ako pinakamasama eh. Pinakamasama. Kayo, pinakamasama? Kunti lang, hindi ako pinakamasama eh. Kayo po ba pinakamasama? Hindi, si ano yung pinakamasama eh. Si Apostol Pablo lang ba yung pinakamasama? Iba ba tayo kay Apostol Pablo? Kasi si Apostol Pablo, umuusig siya eh. Pinapapatay niya yung mga disipulo, yung mga Kristiyano, siya yung numero 1 tagapag-usig. Ganun po ba? Hindi. Lahat tayo, parehas lang eh. Pero sa puso niya, ano bang dumating sa puso niya? Ako, pinakamasama. Pinakamasama eh. And then sa verse 16, gayon may dahil dito, kinahabagan ako eh. Kinahabagan ako. Itong babae rin, dumating sa puso niya. Pinakamasama ako. Pinakamarumi ako. Pinakawalang kwentang babae ako. Pero kinahabagan ako ng Panginoong Hesus. Kaya dahil sa ganitong pasasalamat niya, ano bang magagawa ko para kay Jesus? Luha niya, buhok niya, ungwento na nasa kanya. Yun na lang ginamit niya eh, para kay Jesus. Naintindihan niyo? Pero enough ba yun? Sa dakilang kaligtasan ibinigay ni Jesus, enough pa ba yun? Tayo, yung mga sakripisyo natin, yung mga bagay ginagawa natin, enough po ba? Sa kaligtasan ibinigay ni Jesus, hindi po eh. Kaya kung itong bagay ay naging maliwanag sa ating puso, kahit maglinis ng CR, nakakapagpasalamat sa Diyos, amen? Kahit maglinis ng CR, masaya eh, naintindihan nyo? Malinis yung mga CR, no? Nakita nyo na? Tingnan nyo sa ceiling, sa walls, sa baba. Tingnan nyo, linis na eh. Mga brother, di ba? Masaya, Brother Eman? Galaw-galaw, baka ma-stroke. Alam nyo, pag hindi gumalaw, ma-stroke eh. Kaya kahapon, gumalaw lahat. Naintindihan nyo? Gumalaw lahat eh. Kahit gawin pa natin itong mga bagay, enough ba yun sa pag-ibig na tinanggap natin mula kay Jesus? Hindi po. Amen? Kaya si Apostol Pablo, sabi niya dito sa verse 16, gayon may, dahil dito, kinahabagan ako. Kinahabagan ako eh. Paano kung hindi hinahabag si Jesus sa atin? Ano bang buhay meron tayo? Miserable. Naintindihan nyo? And then,
Anong naghihintay? Kapahamakan. Kaya salamat, Panginoon, dahil sa dakilang pag-ibig nyo, kaligtasan nyo eh. Amen? Ganito po ba kayo nagpapasalamat sa Diyos? Hanggang sa huli ng buhay ko, gamitin niyo ako eh. Sabi niya dito, di po ba? Upang sa akin, sa Pangulong makasalanan, ay maipahayag si Jesucristo ang buong pagpapahinuhod niya na halimbawa sa mga nagsasampalataya sa Kaniya sa ikabubuhay na walang hanggan eh. Ako rin pala, sabi niya, Pangulong makasalanan, tumanggap ng kahabagan ng Panginoong Yesus at sa pamamagitan ko pala, gusto niyang ipahayag ang buong pagpapahinuhod ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Gusto niyang tumanggap yung mga tao ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo, isa sa mga pinili ng Diyos. Amen? Di ba lahat tayo pinili ng Diyos? Tayo yung mga tao na nakatanggap ng malaking pag-ibig kasi tayo pinatawad sa lahat ng kasalanan natin. Balikan po natin para tapusin sa Luke chapter 7. Lucas chapter 7. Doon sa ₱47. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ipinapatawad ang kaniyang mga maraming kasalanan sapagkat siya ay umibig ng malaki. Dadapwat sa ipinapatawad ng kaunti ay kakaunti ang pag-ibig. Next. At sinabi niya sa babae, ipinapatawad ang inyong mga kasalanan. Tuloy-tuloy. At ang mga kasalo niyang nakaupo sa dulang ng pagkain ay nagpasimulang nagsabi sa kanila, sarili, sino ito na nagpapatawad pati ng mga kasalanan? At sinabi niya sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, yumaon kang payapa. Kaya dito makikita natin, di ba? Itong babae. Sabi ni Jesus, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, yumaon kang payapa. Itong babae, ano bang nangyari sa puso niya? Nang itong si Jesus ay na-meet niya. Si Jesus, alam niya tagapagligtas. Naintindihan niyo? Tagapagligtas. Huwag kayo malito, hindi dahil sa gawa niya, siya naligtas, kundi sa pananampalataya niya. Anong pananampalataya? Si Jesus dumating dito para iligtas ang lahat ng aking mga kasalanan. Gaano man kalaki yung kasalanan ko, ipinatawad niya. Amen? Gaano man kalaki yung kasalanan natin, mananampalataya kayo sa puso nyo na lahat yun ipinatawad na eh. Gaano man kalaking utang, pinatawad na. Binayaran na. Minsan, pakailanman. Amen? Kung itong pag-ibig ni Jesus dumating sa inyo, tayo rin ibig kay Jesus. Amen? Amen? Mahina, hindi matatapos eh. Amen? Hanggang dito lang po, manalangin tayo. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa umaga po na ito. Pinigay niyo po itong mahal na service kasama ng mga mahal na kapatiran. Papasalamat po kami dahil sa dakilang pag-ibig ninyo para sa aming mga kaluluwa. Kami na makasalanan, kami na marumi, hindi namin kayang bayaran itong kasalanan namin. Pero nagpapasalamat po kami dahil nakita namin kung gaano kadakila, kung gaano kalaki yung pag-ibig ninyo. Kaya sinugo ninyo ang inyong bugtong na anak na si Jesus at ibinigay ang kanyang sarili para tubusin, para patawarin ang lahat ng aming mga kasalanan. Kaya talaga nagpapasalamat po kami dahil sa dakilang kaligtasan na ipinagkaloob ninyo sa bawat isa sa amin. Nawa
Yung buhay po namin ay katulad ng babae na ito na nalaman niya kung bakit si Jesus ay dumating sa oras na yun para siya iligtas, para ipatawad ang lahat ng kasalanan niya. Kaya nakita namin itong babae, kung ano ba yung puso niya sa harapan ni Jesus. Ano bang sinabi ni Jesus sa babae? Pinatawad ang inyong kasalanan sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Kaya kami rin, hindi sa pamamagitan ng gawa actually, kundi magkaroon kami ng pananampalataya sa aming puso na si Jesus na ibinigay ang kanyang sarili para tubusin at para patawarin lahat ng aming mga kasalanan. Itong dakilang pag-ibig ni Jesus ay tinanggap po namin. Kaya kami rin pwedeng umibig sa Panginoong Hesukristo. Kaya sana kaming lahat patuloy na gabayan po ninyo sa loob ng iglesia sa pamamagitan ng maraming mga gawain, marami ding kaluluwa ang tatanggap ng ganitong kaligtasan. Kaya gamitin nyo kami bilang instrumento para itong mabuting balita o itong dakilang pag-ibig ninyo ay may pangaral po namin, Panginoong Diyos. Pagpalain niyo po tuloy-tuloy yung mga lingkod ng Diyos. Bawat churches po namin sa iba't ibang mga local church, mga manggagawa, mga lingkod ninyo, patuloy na kayo po yung kikilos sa aming lahat. Sa umaga po na ito, ibinabalik namin ang lahat ng papuri at pasalamat at kayo po nanalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming pong salamat sa ating lahat.